Ikatlong bahagi ng mitolohiyang ang pakikibaka ni Tolch at Goblin isinulat ni Sarah O. Balane. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang mitolohiyang ang pakikibaka ni Tolch at Goblin isinulat ni Sarah O. Balane. Sumunod naman si Goblin at ang kanyang katunggaling si Lanos. Ang pagsubok sa kanila ay ang pananatili sa loob ng 24 na oras. Wala itong kahirap-hirap para kay Goblin dahil siya ang Diyos ng inakala niyang kaya niyang ang lahat. Nang nasa loob ng naghintay siyang mapayapa na ang paligid. Walang ano-ano'y lumabas siya at bago pa man makapag-iwan ng kanyang kawangis na magpapanggap na siya sa loob ng ay laking gulat niyang gising na gising pa ang lahat ng mga Draculo, pati na rin ang kanyang mga kasama. Ang huling hamon ay para naman kay Tolch. Hinamon siya ni Ugari na buhati ng alaga nitong kuneho. Tiwala siya na magagawa niya ito dahil sa taglay niyang pambihirang lakas. Ngunit hindi man lang umangatang kahit na isa sa mga paa nito. Halos nang litid si Tolch pero hindi talaga niya nagawang buhatin ang kuneho. Binigyan ng pagkakataon ni Ugari si Tolch at muli itong hinamon. Sa pagkakataong ito, ang labanan naman ay sa pagitan nila. Inilabas ni Ugari ang isang bote. Walang nakikita si Tolch sa loob nito. Sinabi ni Ugari na laman ng boteng ito ang hindi nakikitang kaaway. Ang pagsubok ay tanggalin ni Tolch ang kanyang maskara. Kung sino man sa kanila ni Ugari ang manatiling buhay ang siyang pinakamalakas sa kahariang iyon at siyang magwawagi. Nag-atubili si Tolch sa hamon. Nag-isipan niyang mabuti kung dapat niyang sundin ang hamon na ito para lamang mapatunayan ang kanyang kalakasan. Binuksan ni Ugari ang bote at bumaling kay Tolch. Hinihintay alisin ni Tolch ang kanyang maskara ngunit hindi niya ito ginawa. Ibig sabihin ito'y tinatanggap mo na ang iyong pagkatalo, Tolch? Sabi ni Ugari. Oo, tinatanggap kong hindi ako kasing lakas mo. Tinatanggap kong aking pagkatalo. Nabigla may lihim na humanga si Ugari kay Tolch. Kung pagkukumbaba akong humihingi ng tulong sa iyo, Ugari, dalhin mo kami sa bukal ng paghilom. Wika ni Tolch. Sumasalok na sila Goblin at Helbud ng tubig sa mahiwagang bukal habang magkausap sina Tolch at Ugari na naging magkaibigan na. Ang pakikipagpalakasan na hindi ang aking tunay na misyon. Lumihis ako at inaaming hindi ito tama. Tunay na tagumpay na para sa akin ang mabigyan ng lunas ang aking kaharian kahit ba hindi na ako ang hiranging pinakamalakas. Dagdag pa ni Tolch. Siyahan si Ugari sa kanyang narinig. Walang problema, Tolch. Tutulungan kita. Bukas na bukas din ay dadalhin ko kayo sa bukal ng paghilom. Paniniguro ni Ugari. Kinaumagahan ay ginising sina Tolch ng isang piging na inihanda ng mga Draculo para sa kanila. Masayang nagsalo-salo ang lahat na tila ba matatagal na silang magkakakilala at para bang ni minsay hindi nagkaroon ng alitan sa kanilang pagitan. Pagkatapos na mag-umagahan ay agad na tinungo at sinamahan ni Ugari sina Tolch sa bukal ng paghilom. Liliwanag ang paligid. Malayong-malayo ito sa kaharian ng mga Draculo at Narcos. Napakapayapa ng paligid. Anumang isipin at dalahin ng sinumang magpunta rito ay tila naglalahong parang bula. Agad na kumuha ng tubig sina Goblin at Helbud sa bukal. Sumalok sila ng sasapat upang masaboy sa buong kaharian at nang tuluyang magapi ang lumulukob na kadiliman dito.
Kapag matagumpay nilang naisagawa ito, ay hindi na sila matatakot sa nagbabantang dulot ng hindi nakikitang kaaway. Habang pabalik sa bukana ng lupain ng mga Draculo, ipinagtapat ni Ugari ang katotohanan tungkol sa kanyang mga hamon. Saglit ko munang puputulin ang metolohiyang ang pakikibaka ni Torch at Goblin, isinulat ni Sarah O. Balane sapagkat ito ay medyo mahaba na. Huwag mag-alala dahil i-upload ko agad ang panghuling bahagi o ika-4 na bahagi ng metolohiyang ang pakikibaka ni Torch at Goblin. Isinulat ni Sarah O. Balane. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!